Eto, sunod, mga kababayan. Nako, ha? Mga kababayan, eto yung sunod. Ano yan, Ken? Nako, eto, mga kababayan. Ulitin ko sa inyo. Kanina po, mga kababayan, sa Kongreso, inamin po ng NBI, no? Inamin ng NBI na yung nakausap ni Sara na assassin ay tukoy na nila. Tukoy na nila at tutugisin na nila. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Naku, delikado ito mga kababayan. Inamin na mismo ni Melvin Matibag ng NBI Director na umano'y assassin ni BP Sara ay natukoy na at tutugisin na nila. Naku po. Wait, let me confirm. You said that you have leads. Ito ha mga kababayan. Pakinggan nyo ha. Wait, let me confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng great threat at inciting to sedition. Ano? And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. Yun po yung part ng aming ongoing case build-up. The video of the Vice President taken inside the premises on November 23, 2024. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Madam Chair, can we begin the video again because the audio was not clear? Please replay and please max the volume. Ayan na, mga kababayan. Pakinggan nyo mabuti ha. Sabi ni Sara dyan. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Aha. Kasi may kinausap na ako na tao. Mhm. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Oh, klarong-klaro ha, mga kababayan. Nagbilin na daw siya na kapag ka hindi naubos, wag tumigil. Kapag ka namatay daw siya, nagbilin na siya sa isang assassin, sa isang killer, na kapag ka namatay siya, wag kang tumigil hanggat hindi sila maubos. So ngayon, mga kababayan, tanong ko lang, banta ba yun o hindi? Joke lang ba yun? Ikakasabi nga lang yan na no joke. No joke. Nagbili na ako, ma'am. Kapag ako namatay, huwag siyang tumigil. Patayin mo silang lahat. So sa madaling salita, mga kababayan, banta po yun. Threat sa madaling salita. Kaya ang sabi ni Melvin Matibag, tukoy na nila kung sino ang assassin or yung killer. Naku, patay ka dyan, Sara. Pag may nahuli ang NBI, na kung sino man yung killer na yan, continue. And then he said yes. And he said yes. Sabi niya. Ayan pa, sabi ni Baste. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. So, ngayon mga kababayan, gusto kong i-explain sa inyo kasi napagdaanan ko din po yan kasi ang major ko nga po is world history. So, ngayon mga kababayan, yung sinabi niyang Romanovs, no, at si Benito Mussolini and his wife, yan po yung mga royal family noon na bumaba sa trono at kinidnap lahat ng pamilya, pinagpapatay.
So, yan ang madaling salita na panawagan ni Baste kay PBBM. Na yung si Benito Mussolini, yung pamilya niya, isa silang royal family. Sila yung mga hari, prinsesa, reyna. Bumaba sa trono, kinidnap sila, pinagpapatay sila sa isang lugar sa hindi ko alam, basta party lang ng Ukraine yata, part ng Ukraine, doon sila pinagpapatay. So, which is, sabi ni Baste, banta yan, banta. Na kung gusto mo, hindi ka matulad kay Benito Mussolini at sa kanyang pamilya, sa Romanovs, no? Isipin mo yung mabuti. Kaya mga kababayan, yan talaga ang sakit ng mga Duterte. Ang hilig nila ng krimen, ang hilig nilang magbanta. Mga criminal minds talaga. Sa totoo lang, si Sara ganyan din. Huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na ako. Pag ako namatay, patayin niya, huwag kang tumigil. Sabi ko, huwag siyang tumigil. Sampo si Baste naman, idinaan sa kwento ng mga pangyayari sa kasaysayan sa Russia. So, mga kababayan, yan ang mahirap sa kanila. Ang akala, itong mga DDS namang nakikinig sa mga sinabi ni Baste, hindi nila gets yun, hindi nila alam kung anong meaning nun. Yung Romanovs na yun na sinasabi ni Baste. Pero, kung i-research mo kung ano ang dahilan, yun po yun. Si Mussolini, hang with his common law wife and mistress, I think. Pinagpapatay sila. Bumaba sila sa trono kasi sinalakay sila ng mga komunista or yung mga katulad sa Marcos regime na buti nga sila Ferdinand Marcos Sr. nag-exile which is ganun. So, meron talagang mga meaning yung sinasabi nila, mga bantayan. Kung gagawin ni Bastian, kung tinuloy niya yon, so threat yun. Di ba? Threat yun, mga kababayan. Di ba? Pakinggan niyo ang sinabi ni Baste. Ito. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ganyan kay Sara yan. And then he said, yes. Kay Baste, tignan nyo. Pakinggan nyo. Sa Maiso Just a simple message sa simple message daw kay PBBM sa ating Pangulo. ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Diba? Before you go to bed, think of. So, ibig sabihin, may ipinadala siyang mensahe, isipin mo bago ka matulog. Think of the Romanovs. So, alam nyo ba yung pangyayaring yon sa Romanovs na yan? Kay Mussolini? Mga kababayan, mahirap yun. Mahirap yung ganong istorya, mga kababayan. Kaya nakakatakot si Mussolini, nakakatakot yung nangyari sa pamilya niya. Dinukot silang lahat. Pinagpapatay sila sa Ukraine. Doon sila. Hindi natin alam kung anong dinanas ng buhay nila. Basta doon sa kwento, sa libro, mga kababayan na nabasa ko sa world history, hindi talaga maganda ang sinapit sa kanila. Mga royal family sila, royal blood sila. Mga hari, reyna, prince. Sila yung prinsesa, sila yung hari. Na bumaba sa trono at pinagpapatay. Diba? Hindi ko alam kung sila ang pumatay sa sarili nila o may pumatay sa kanila. Minasakit sila, parang ganun. So yan ang gustong iparating ni Baste Duterte. Biruin nyo. Tapos yung mga DDS, hindi nila alam. Think of Romanovs. Hindi nila alam yun. Bakit? Walang mga pinag-aralan, mga bobo yung mga DDS na yan. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Think of Benito Mussolini and his wife and think of what happened to you in 1986. 1986 yung nangyari sa kanila nga o baka daw mangyari ulit. Yun ang banta ni Baste. Kaya nga sabi ni Digong, natakot ako. Sabi niya, meron tayong presidente yung bangag noon. Natakot ako. Yan ang hindi ko gustong mangyari. Ang mapalayas kayo tulad ng tatay mo. Banta yun
Sinabi ni Ditigong yan, banta din. Puro sila banta, mga kababayan. O anong sabi ni Pulong nung nakaraan lang? Kung ano man ang mangyari sa tatay ko dyan sa loob ng kulungan, guguluhin ko ang Pilipinas. Sinabi nila yan. Di ba? Mga kababayan, sinabi nila yan. And maybe you'll reconsider Mm. the direction Mm. that you are taking. Actually, sa mga nagsabi na hindi yun asawa ni Mussolini, ganyan din kasi si Digong, di ba may common law wife siya? Kaya wife na din yun. Oo, common law wife ba? Alam nyo na. Kaya tinawag ni Basti yun na, think of Mussolini and his wife. Kasi ganyan din naman ang tatay niya, di ba? May common law wife. Oh, ganun talaga yun. Ganun yun, mga kababayan. Yun ang isipin ninyong mabuti. Kaya sabi niya na and his wife, kasi common law wife yun eh. Sa madaling salita, kabit lang niya yun. Tapos, kumbaga, parang ano ba, parang vixen. Vixen, tawag nila. Vixen, common law wife, parang kabit, ganyan. So, ganun yun, mga kababayan. Kaya yung mga DDS, wala, hindi nila alam yun. Nabanta yun. Kaya nga sabi ni Wait, let me confirm. You said that you have leads you have about leads. the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang Ayan na. Wait, let me confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. And this is the assassin hired to... So ibig sabihin, mga kababayan, tukoy na. Tukoy na, may leads na sila. Ako, delikado, mga kababayan. Sino kaya to? Hindi kaya yung assassin na nakausap ni Sarah ay may koneksyon sa pagkamatay sa asawa ni Janice Digamo? Tanong ko lang, hindi kaya yung assassin na nakausap ni Sarah may koneksyon kay Tibes? Nagtatanong po. Nagtatanong lang po. Nako, patay ka din ha. So, yun lang. Mga kababayan, yung ating reaksyones, no, sa mga oras na ito.